Hey guys, what's up? Redmond Sherman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, unboxing and testing tayo ng isang Novridge SSP-18 Airsoft Gas Blowback Pistol para kay Sir Lorenzo Bangayan ng Lanang Davao City. Davao del Sur. Okay? So ito, ang Novridge SSP-18, meron siya kasamang gun case. Okay, so medyo maarte. Ayan, okay. So pag open mo, ganyan siya. Right? Okay, so may plastic siya. Itong maliit na to, this is a valve tool. Valve remover tool. Okay? Panghigpit din. Okay? So ayan. So for the pistol, itong specific model na to, hindi lahat ng Novridge made in Taiwan Okay, merong Novridge na pistols made in China. But for this SSP-18, it's actually made by KJ Works. Si KJ Works ang OEM niya. Okay? So, ayan. So, yung magazine ng KJ Works, Glock 18, Glock 17, parehong-pareho dito. Okay? Ang pinagkaiba lang is itong color niya. Yan. Ito niya yan, di ba? Parang gray. So, yung sa KJ Works, black. So, hindi ko alam kung may factor no? So, pero parang feeling ko parehas lang yan. Iba lang yung kulay. Di ba? Parang nagtitimpla ka ng goma. So, imbis na itim, sa kanya nilagyan niya ng color na puti. Siguro nilagyan niya ng puti para maging gray. Okay? So, anyway, sa mga di familiar kung ano ang SSP-18, ganyan ang SSP-18. So, parang Glock 18C siya. Ayan. Na medyo inartehan ng konti, na naka-fiber optic sight, okay? Tapos, naka-fix outer barrel. Itong outer barrel niya, threaded. Yan, threaded. Siya, tanggalin natin. Threaded, fix outer barrel. So, yung thread niya sa labas. So, yan, ganyan. Tapos, mahaba yung inner barrel niya. Mahaba siya than usual. So, ba't mahaba? Well, mas accurate, syempre, pag mas mahaba. Kasi nga, ito, parang pang war game na pistol kasi ito So, alam mo yun, pang full auto para sigurado na-hit yung kalaban, parang ganun. So, anyway. Tapos yung trigger niya, yan, flat trigger. Alright. So, switch. Okay, so this is the semi and sa baba yung full. Okay? Ngayon, ang SSP-18, it's actually upgraded. Yan, nakita nyo yun? Nakita nyo yung hop-up backing niya? Maple leaf yan. So, makapit yan. Nakalimutan ko na 0.32 yata So, if you're going to use the BB, for example, dapat yata minimum is 0.32. Minimum pag malayo. Kasi, kunyari, sabihin natin, ginamitan mo to ng 0.20. Tapos nilagay mo yung hop-up niya sa pinakamababang setting. Tapos pinutok mo siya ng parang open field. Makikita mo yung bala aangat. Lowest setting yun Kahit na nilagyan mo siya sa 0.25, makikita mo pagdating sa dulo parang aangat. Pagdating sa dulo, pag malayo na, aangat siya. Ganun siya. So, para hindi umangat, kailangan niya 0.32 para dire-diretso bababa. Parang ganun. Tapos, kunyari, gusto mong lumayo pa yung distance, gamit ka na ng mas mabigat na bala, 0.36, 0.4, tapos adjustin mo na yung hop, dagdagan mo na, para mas malayo yung lipad ng bala. Yun na naman usually yung yun na naman yung mga parang differences ng mga pistol Kasi kapag, for example, mga WE, out of the box, ang pinaka mabigat yata, depende sa pistol pag yung mga Glock, ano lang yun, 0.28 ng pinakamabigat. Parang ganun siya. Kumbaga, kahit na yung maximum mo na yung hop, alam ko, yung mga Glock niya, maximum hop, 0.28. Tama ba ako? Parang ganun. 0.28 o 0.3. Yun na yun, hindi nakaangat yun. Parang yun yung maximum niya. So, hindi ganun kaganda yung rubber. Hindi ganun kakapit. Okay, so, yun na naman, yung mga factor na naman ng airsoft nasa hop-up. Kaya minsan makikita mo may nagbebenta na accessories, naka-separate yung hop-up. Tapos yung hop-up backing, like siguro mga yung goma lang parang, kano ba, 750? Parang ganun, yung goma lang.
Meron yata 800 eh. Iba yata 1,000, di ko alam. Go mo pa lang yun ha. Wala pang barrel yun. Kaya minsan may message sa akin, Sir, meron kayo yung barrel? O bibigyan mo ng presyo ng barrel. Sir, kasama na ba yung hop-up tsaka yung go mo ganyan? Tinatanong mo lang yung barrel eh. Siyempre, bibigyan ko yung barrel. Ano bang gusto niyo? Isang set ba? Barrel set? Di ba? Kasi sa isang barrel set, mayroong barrel, may hop-up, may hop-up chamber, may hop-up backing, may dial, may yung, ano ba tawag doon? Hindi ko alam yung nag-a-adjust, yung nagkahawak doon sa ano. So, maraming parts yung barrel. So, ayun. Okay. So, ito na guys. Testingin na natin. Teka lang. Pwede ko ba ito higpitan? Nahihigpitan ba ito? Check nga natin. Sa side pala. So, ito, higpitan ko na lang yung input bulb, yung pinaka-bulb. Kasi ito, wala siyang screw eh. Sa kanya, ano siya, parang pin type, no? Ayan, so nasa gilid. Okay, so ito, lagyan natin ng gas. Okay, wala naman singaw. So, balik natin to. Tapos, lagyan na natin ng bala. So, malapit lang naman yung target natin. So, wala naman tayong magiging issue regarding sa mga umaakit-akit na bala. Kasi yung target natin, ang distance, 2.5 meter lang. Hindi, kulang to para umakit. So, ano to, kung yung nagkakamali, accurate naman to diretso. Kung, hindi ko na muna gagalawin. Yung hop-up, adjustin ko sana yung hop-up eh. Okay, so, ito guys, ano ba babarilin ko eh? Maliit na lang, maliit. So, sa 2.5 meter, natama ako naman yung bilog. So, nasa 2.5 meter, 2 inches diameter target. Nung inalign ko yung sight, nung inalign ko ng ganyan, yung tama niya nandito sa ilalim. So, parang 6 o'clock siya. 6 o'clock. Okay, wait lang. Yun yung mga initial shots, no? Initial shots. So, 6 o'clock. So, nasa loob siya lahat. Kasi ako, syempre, pag nag-aim tayo, always center of the target. Center of the mass or center mass. Okay? Center parati pag nag-zero. Ganun ako mag-zero. Yung iba, pag nag-aim, paano ba sila nag-aim? Nag-aim sila, ito yung nasa ibabaw ginagamit nila. Ito yung center nila. Ako kasi hindi. Ako talaga yung center ko yung kung nasaan yung fiber optic. Doon yung center ko. Okay, so kanya-kanya siya. Okay, so switching na tayo. Ay, sayang, wala akong target na laspag na. So anyway, switching na tayo to... Wait lang, mag-charge lang muna ako ulit. Okay, yan. Switching to full auto mode. Okay, tingnan natin kung may lalagpas. Lumabas yung isa. Walang lumabas. Medyo lumabas yung isa. Walang lumabas. Wala nang bala. Okay, nag-opening slide. Removing the magazine. Okay, so may isa lang lumabas dun sa 2 inches natin na target. Okay, so that's normal. Okay, kasi talaga, kahit anong gawin mo, aakyat talaga siya eh. Okay, hindi naman to parang electric na hindi gumagalaw. Kaya kailangan talaga, pag sa mga full auto, burst lang. Hindi ka pa pwedeng mag-full na diretso. Pero, hindi ko alam. Yun nga sinasabi ko eh. Ako, mahigpit yung right ko eh. Talagang pinipigilan ko na siya umangat eh. Pero wala. Ganun talaga. Normal na eh. Okay? So, Sir Lorenzo, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it na. Hammer down. Okay? So, para madala ko siya sa courier hopefully today. Okay? Medyo maaga pa eh. Pero, tingnan natin. Makabutan tayo ng cut-off. Kasi medyo marami pinapakas ngayong araw eh. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyari. Okay? So, ayun sir. Thank you for your order. And to everyone else who wants to order from me, message nyo lang ako sa FB page, Redman Toys Airsoft, or
Redman Toys Airsoft Philippines. Or pwede nyo text sa 0922-632-7722 or message nyo ako sa Viber or Telegram, same number, 0922-632-7722. For the payment, as of now, wala pa tayong credit card, pwede GCash, same number, 0922-632-7722 or sa video account ko. Okay, na po pwede ko isend sa inyo kapag nagtatransact na tayo. Okay? So, ayun guys, until next video, thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.